Hi guys. Like I what I announced, I think last Monday about the video I'm gonna send regarding the things that we need to do, even though we're in a scenario right now that we are having this synchronous and asynchronous methods of learning because of the heat index. Um, just like you guys, I am not able to go to school right now. That's why I can't make I haven't sent the videos yet. But I've realized na more than the importance of having you watch and perform the videos, I think it is right time for me also to teach you and remind you about the principles of training and the fitness goals that you need to be able to understand before doing the midterm requirement, which is the making the programs with regards to your fitness goals. Why am I doing this? This is a review actually of what you've learned also last sem. But this is important to remind you guys before doing the midterm because this helps you understand what it takes to be able to make a program and how to make it work. The principles of training are the ones that gives us ideas on how we are able to progress or make improvements on our own body. These are the things or the concepts that we need to follow for us to be able to do so. While the fitness goals are the things that will help you or will guide you to whichever preference you want to have. If it's to look good, to stay healthy, to feel good, etc. So that's why I'm making this recording of your lecture today. Um, I'm not only hoping this is for certain that this will help you um, very specifically and very importantly in your um, midterm requirement. So let's get this started. So while looking at the video you're watching right now, which indicates the um, writing or the notes about the fundamental training principles, just follow along, read while you're listening to my voice. The five fundamental training principles are the following: overload principle, FIT or FITP principle, specificity principle, reversibility principle, rest and recovery, and periodization. So, what are these five? Let's talk about it one by one. The first one is overload. Ano ibig sabihin nito? I'm gonna say it in Tagalog para mas madaling maintindihan. Overload is being able to o kasasabi ko lang Tagalog tapos nag-English ako. Ang overload is ah, pag pag pagdadala mo sa katawan mo in a stress na hindi siya sanay na gawin before. Bakit? Kasi kapag na-overcome mo yung stress na yon, ito yung magtutulong sa'yo para mag-improve. Ngayon, if you're able to improve on the stress before, that level of stress, for you to further improve, kailangan mong hayaan ng katawan mo na makaranas pa ng mas ng gradual na mas malaki pang stress kaysa doon sa na-achieve mo before. Ito ang natulong sa atin para to become better, to gain if it's strength, to gain more strength, if it's speed, to become faster, etc. So that's the principle of overload. Second, ang FITT or FIT. Ibig sabihin nito ay frequency, intensity, time, and type. Ano ibig sabihin nun? Frequency, ibig sabihin is gaano kadalas. So kapag kunwari, nag-exercise ka, pero hindi mo madalas ginagawa, useless yun.
Para katulad ng pag-aaral natin. Pag may natutunan ka, katulad sa PE, that's the dilemma that we have. Kunwari natutunan mo this week, madaling malimutan next week kasi kapag hindi mo araw-araw pina-practice, pag hindi mo madalas pina-practice. Intensity. Kunwari, example, gusto mo maging, kunwari, cardiovascular endurance. Kunwari, gusto mo mas maging matagal mapagod, pero nagja-jogging ka, hindi mo naman pinupush yung sarili mo, para ka lang naglalaro, or parang yung talaga totoo naman, naglalakad ka lang, na kunwari, formang tumatakbo, hindi mapupush yung heart and lungs mo para mas lumakas. So, kailangan, kada training na ginagawa mo, make it count. Kailangan, mayroon tamang intensity na kung saan nag-work ka talaga, pero not to the extent na hindi mo nakakayanin. So, make sure that it's challenging enough for you to improve, pero it's not that challenging na susobrahan ka na hindi mo naman pala kaya, na hindi mo na magagawa yung workout, itigil ka na lang. Now, what is time? Yung time, syempre, para doon sa meron yung specific na, may mga specific na time na kailangan gawin. Katulad mamaya sa may fitness goals nyo, ituturo ko lalo na kung sa tipo ng ng gusto mo makamit, gaano katagal mo dapat ang training mo. Yan ang ibig sabihin ng time. For example, kung power, gaano katagal ka dapat nag-workout. Kung endurance, gaano katagal dapat. Yan ang ibig sabihin ng time. At type, dapat kung ano yung train mo, ay kung ano yung dapat gusto mong ma-improve. So kung ang gusto mong ma-improve ay speed, syempre kailangan mo tumakbo. So yun ang ibig sabihin ng type. Specificities like type, ibig sabihin, specific ka. Example, if you want to become a good basketball player, you need to play basketball. If you want to become a good swimmer, you need to swim. And it's not the other way around. Hindi ka magiging magaling basketball player pag nag-swim ka. And vice versa. So, ano ibig sabihin nito? If you want to improve on speed, yun nga, yung type ka to, sabi ko kanina sa fit, kailangan, dun ka mag-work. Kung nga, gusto mo bumilis tumakbo, tatakbo ka. Gusto mo lumaki ang katawan, magbubuhat ka. Number 4 is reversibility. Ang ibig sabihin nito, guys, is pag hindi mo madalas ginagamit, hindi mo madalas ginagawa, nawawala to. Hindi to parang bike na pag once na matutunan mo na, mahirap nang tanggalin. Di ba? Meron kaya tayo tinatawag na, maski sa basketball, sa paglalaro ng sports, di ba yung tinatawag na kinakalawang? Kasi ganun ang katawan natin. Pag matagal natin hindi ginagawa, ang hirap ibalik. Pag katulad nyo, lalo na sa fitness, pag dati, ang lakas ng resistensya mo, pag ikaw ay tumatakbo, hindi ka mabilis mapagod, pag hindi mo na madalas ginagawa, matagal, mangyayari, nawawala ang yung endurance, nawawala ang yung power, etc. And last but not the least, ito yung pinaka-importante sa lahat ng principles of training, yung rest, recovery, and periodization. Ano ibig sabihin nito? Pag puro ka lang workout at wala kang pahinga, is mangyayari, magdi-deteriorate yung katawan mo kasi hindi siya nakakaroon ng pagkakataon na para mag-replenish, para mag-recover. Kaya doon na pupunta yung dapat periodization. Ang ibig sabihin, dapat may time ka, kung may specific time para ikaw ay mag-workout at meron time para specific para magpahinga. Hindi puros pahinga. Para katulad sa pag-aaral natin sa eskwelahan, may mga schedule bawat klase. May schedule ng break. Hindi puro dapat break kasi pag puro ka break, yun nga, katulad ng kanina, reversibility, wala na mangyayari sa katawan mo. Mawawala lahat nung nag-game mo. So, those are the principles of training. Lahat to ay magagamit mo sa pag-achieve na itong mga fitness goals mo. Number 1, ano yung number 1 na gusto mo, that is strength. Ano ibig sabihin ng strength? Yung maging malakas ka. Nakukuha to, kunwari, hindi to yung ibig sabihin, kailangan muscular ka. Ang strength is yung kaya mo mag-function. Kunwari, kailangan mo bumuhat ng labada. O kaya, kailangan may nakaharang na mabigat na bagay sa dadaanan mo, kaya mong iusog, itulak.
Yun ang strength. The next one is hypertrophy. Ito na yung dito na yung gusto natin magbago yung itsura ng katawan natin. Gusto natin mas maging sexy, mas maging muscular, mas malaki ang katawan, etc. Ang power, ito naman yung gaano ka powerful. Ano ibig sabihin ng gaano ka powerful? Gaano ka bilis and strong yung movements mo. Explosive ang tawag doon. Saan natin nagagamit to? Sa speed, sa pagtalon na mataas, sa pagsuntok, sa boxing, di ba? Sa pagtalon na mataas sa basketball, kahit sa pagtakbo na mabilis sa basketball or kahit anong mga sports na kinakailangan yun. So, ilang training or ilang sets and reps ang kailangan natin to achieve these three. Unang-una, ano ba ang sets? Ang set is kung yung ilang beses mo kailangan gawin magsimula tayo sa reps. Ang repetitions or reps is repetitions. Ilang beses mo kailangan gawin yung exercise para ma-produce mo yung kailangan mo. Tapos syempre hindi yun tuloy-tuloy kailangan natin ng reps kaya mayroong tinatawag na set. So yung repetitions ng exercise na yun, ilang set mo kailangan gawin. Ayun ang ibig sabihin nun. So ito yung mga kailangan mong malaman. Pag strength, kailangan mo ng 6 repetitions. Ano ibig sabihin nun? Ang 6 repetitions, yun yung nagbibigay sa iyo ng lakas kasi hindi ka masyadong mapapagod pero na ma-maximize mo yung iyong lakas, yung reserve mo para sa paggawa nito. Pagka power, dahil nga kailangan mo talagang explosive na speed and power or strength magkasama, mas kukunti ito. So kadalasan to nasa mga 5 to 2 lang yan. While yung hypertrophy, since gusto mong may magbago sa yung physical or sa yung physique, nagkakatalo to sa 6 to 12 repetitions na nagko-consist, pwede mong gawing 3 to 6 reps. So dagang napakarami while yung strength is 4 to 6 sets lang and yung power is 3 to 5 sets. So basically, those are, ayun yung mga, yun yung, doon lang nagkakatalo yun. So kunwari, gusto mo bumilis tumakbo. So that's considered power. So ang susundan mong sets and reps is itong nakalagay sa table nung power. While kunwari gusto mo lumakas, muscular endurance, kailangan mo sundan yung strength, yung which is yung sa sets and reps na dito sa table ng strength. Pero kung gusto mo kunwari, you wanna get bigger muscles, you wanna become, you wanna have flatter abdomen, bigger legs, etc. Dito sa hypertrophy ang susundin mo. So basically, ito lang, ganun lang kasimple yun ang mga susundin nyo. Please bear all of this in mind sa paggawa ninyo ng program na gusto nyo. Nakatulad na sinabi natin, yung susundin lang din natin is yung health and skill-related components na ginawa nating physical fitness test. So, kailangan nyo lang lagyan ng sets, kailangan nyo lang din lagyan ng reps, kailangan nyo lagyan ng gaano kadalas nyo gagawin, ilang beses sa isang linggo, at ilang beses sa isang linggo din yung pahinga ninyo para ma-achieve nyo tong mga goals ninyo. So by the way, ang power to achieve that, ang minimum na kailangan ninyo puro minimum lang tayo. Huwag nyo i-push yung sarili nyo so much kasi bata pa rin naman kayo. So power, mga 3 times a week is okay na. That's the minimum. Strength, ganun din, 3 times a week. While ang hypertrophy, since kailangan mo gusto mo magbago sa katawan mo, pwede itong 3 to 6 times a week. So, ayan ang mga binigay ko na sa inyo lahat. Sana this helps you in doing in making your fitness program. If may questions pa, feel free to PM me or you can ask your questions at NGC. So, with that said, thank you very much for your time. And hope you're doing well even sa ganito ka init na panahon, and I'll be seeing you sa June. God bless.